May higit sa 3 buwan pa bago ang araw ng halalan sa Israel sa ika-27 ng Oktubre. Ngayon, isinasagawa ng left-wing Democrats ang kanilang internal primary elections. Mahigit 112,000 rehistradong Democrats ang may karapatang bumoto. Ngayon, ang partido ay itinatag noong 2024 sa pamamagitan ng pagsasanib ng Labor at Meretz na mga partido. Si Yair Golan ang napiling mamuno sa partido noong panahong iyon. Ngayon, isa ito sa mga pamunahing partido sa oposisyon na umaasang mapapalitan si punong ministro Benjamin Netanyahu. At sinasabi ng partido na ang kanilang listahan ay mapapakita ng malawak na hanay ng lipunang Israeli. Para sa mga pinakabagong kaganapan, narito si Senior Correspondent Owen Altman. Owen, hindi lahat ng partidong pampolitika sa Israel ay may primaries. Ginawa ito ng Democrats. Nakalabas lang ng resulta. Ilang sandali lang ang nakalipas. Anong pinakabago? Ano ang masasabi mo sa amin? Benita, may listahan ng mga nanalo at natalo. Para sa amin na araw-araw sinusubaybayan ng politika ng Israel, may ilang mahahalagang personal at kawili-wiling kwento sa politika. Pero sa tingin ko, para sa mga manonood sa ibang bansa, ito ang pinaka-importanteng balita. Ito ay pagpapakita ng lakas ng kaliwa ng Israel. Ang Democrats, tulad ng sabi mo, Benita, ay nabuo mula sa Labor at Meretz Party, ngunit mas malaki kaysa sa pinagsama nilang bahagi. Ayon sa aming pinakabagong survey para sa Sister Hebrew Channel, may potensyal ang partidong ito na makakuha ng 11 upuan sa susunod na Israeli Knesset na tugma rin sa ibang survey. At Benita, malakas talaga yan para sa partidong nung huling eleksyon ay 8 upuan lang ang nakuha. Muntik lang na hindi umabot ang isang partido sa threshold. Pero ngayon, mas maganda na ang posisyon nila. Bakit nga kaya? Karamihan ay dahil kay Yair Golan na binanggit mo at nakikita sa ating screen na itinuturing ng ilang Israeli bilang manbirigma at kaliwang populistang palaban. Iyan ang ginahanap ng ilan sa kaliwa ng Israel. Isang mandirigma na sasagot, kina Itamar Ben-Gvir, mga populista at kanan ng Israel. Isang tunay na lalaban sa kabilang panig, walang preno o paghingi ng paumanhin. Si Yair Golan, dapat din nating banggitin noong Oktubre 7, dating mataas na opisyal mula sa pinakamataas na ranggo ng militar ng Israel noong Oktubre 7, ay pumunta mag-isa sa mga kibbutzim sa paligid ng Gaza at nagsimulang lumaban. Malinaw na nagbigay ito sa kanya ng malaking kredibilidad sa iba't ibang panig ng politika sa Israel. Pero ang kanyang controversial, palaban at populistang pahayag ang naglapit sa kanya sa ilang bahagi ng publiko ng Israel. Sa kaliwa ng Israel, may mga gustong ganong mensahe. Malaking bahagi ng publiko sa Israel sa kanan ay ayaw sa ganong mensahe. At mahalaga rin, Benita, sa gitnang kaliwa, marami ring hindi gusto si Yair Golan. Ngunit ginagamit niya ito para sa kanyang mga potensyal na botante. Nabanggit mo, Benita, na kakaunti lang ang partido sa Israel na may primaries. Maaring matuloy o hindi ang primaries ng Partido Likud. Nakaschedule ito ngayon pero malinaw na ayaw ni punong ministro Netanyahu. Kaya ramdam na unti-unting nawawala ang ganitong primaries. Ngayon, tunay na tagumpay ito para sa partidong nagpakita ng lakas. 77,000 sa mga nagparehistro ang bumoto. Alam mo, hindi maliit na bilang yan sa isang bansang may 10 milyon ang populasyon. Kawili-wili ring tandaan na hindi lahat ng istasyon ng telebisyon ay pinayagang makapasok para i-cover ang mismong pangyayaring ito. Tama, Channel 14 na kilalang right-wing outlet sa Israel ay pinagbawalan ng mga demokratiko na mag-cover ng event. Ang klasikong kwento mula sa liberal na kampo, itinuturing ang sarili bilang liberal. Kaya ba nitong labanan ang iliberalismo? Dapat bang labanan ang iliberalismo gamit din ang hindi liberal na paraan? Kung hindi patas ang kabilang panig, kailangan bang talikuran ang sariling patakaran para labanan sila? Iyan ang tanong dito. Isa itong tanong na mahalaga sa mga demokrasya sa buong mundo, lalo na para sa mga nakikita ang sarili nila bilang bahagi ng liberal na kampo. Isang interesting na issue na piyak na tatalakayin pa sa mga susunod na buwan. Binanggit mo si Benjamin Netanyahu. Kinundena niya ang nakakagulat na komento ng rabbi sa mga sundalong reliyoso. Ikwento mo nga ang tungkol doon. At panahon na ba para ang punong ministro ay lumayo sa ganitong klase ng nakakabulat na mga komento tungkol sa isang napaka-emosyonal na issue? Tama, si Benita isang mahalagang rabbi at pinuno ng Lithuanian ultra-orthodox na sekta na malaking bahagi ng Israeli Haredi publiko ang nagsabi. Inatake niya ang sektor ng mga relihiyosong Zionist at hukbo. Sinabing marami sa mga nasa hukbo mula sa sektor na yon, Benita, ay hindi tunay na nagpoprotekta sa bansa kahit naka-uniforme. Kumikilos sila para sa danggal ng bansa at sa esensya ay pumapaslang. Kinundena agad ni Benjamin Netanyahu ang kakilakilabot na pahayag ukol sa mga sundalong Israeli.
Pero Benita, pwedeng sabihin ni Benjamin Netanyahu at ng supporters niya na magandang chance ito para makalayo si Netanyahu sa ultra-Orthodox. Matapos ang linggong pagpasa ng maraming mahalagang batas para sa kanila, ngunit hindi gaanong popular sa karamihan ng publiko ng Israel. Pero Benita, hindi ko sa tingin yon ang tamang pagbasa. Delikado ang isyung ito para kay Netanyahu, ang ultra-Orthodox sa militar. Tulad ng alam mo at alam din ng marami sa ating mga manonood, ang konteksto dito ay karamihan sa mga ultra-Orthodox na lalaki ay hindi nagsisilbi sa militar ng Israel. Nakikita sila ng publiko na nakikinabang lang at protektado ng militar kahit hindi nagsisilbi. At sa kasong ito, sila pa mismo ang lumalabas para kondenahin ang mga sundalong iyon. Kaya naman, napakadi popular ng bagay na ito para sa kanila na sabihin, konektado sila kay Netanyahu at bahagi ng kanyang koalisyon. Sa tuwing lumilitaw ang isyong ganito, lalo na sa ganitong paraan, masama itong balita para kay Netanyahu. Maring mawala at makalimutan na ang partikular na isyong ito pagdating ng araw ng eleksyon. Meron pang ibang isyu na lalabas habang tumatagal ang kampanya na magagamit ng oposisyon laban kay Netanyahu sa isyong ito na naghahati sa kanang kampo sa Israel. Tumutulong sa paghimay ng mga isyung ito, pati mga isyung naghahati ng kampo. Senior Correspondent Owen Altman, salamat.